Ako si Shen Wan, punong doktor ng Interstellar Spirit Plant Research Institute. Bago mamatay, pinapangasiwaan ko ang eksperimento sa pagbaligtad ng espiritual na lupa sa mga polluted na planeta. Hindi ko akalain na sa muling pagbukas ng aking mga mata, ako ay nasa isang wasteland ng mataas na martial arts. Bilang isang walang kakayahan, walang yaman, at walang suporta na itinakwil na disipulo ng sekta. Ang orihinal na katawan ay tinatawag ding Shen Wan, disipulo ng panlabas na pintuan ng Kinglan Sect. 3 araw na ang nakalipas, siya ay inakusahan ng pagnanakaw ng espiritual na binhi ng sekta. Hindi nakinig ang tanggapan ng batas sa kanyang depensa. Sa harap ng lahat, inalis nila ang kanyang kaunting kakayahan, at kinuha ang kanyang espiritual na ugat na hindi pa ganap na nagigising. Sa huli, pinalayas siya sa disyerto ng Hilagang Hangganan. Huli, siya ay pinatalsik sa disyerto ng Hilagang Hangganan. Shen Wan, gising ka na ba? Uy, matibay pa ang buhay mo. Wala nang tumatanggap sa'yo sa sekta. Hindi ka pa rin namatay. Shen Wan, naisip mo na ba ang sinabi ko kahapon? Ang pagkuha sa'yo ni Zhao Uguan ay swerte mo. Ikaw, isang itinakwil na estudyante ng sekta na nawala ang kapangyarihan. Naiwan ka sa nayon para lang kumain at matulog ng libre. Gusto mo pang magreklamo? Iyan ay sinasabi ng Kinglan Sect na ninakaw mo ang espiritu ng binhi. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay isang malas na tao? Sa North Border, madalas may mga kakaibang hayop. Kung ikaw na isang tagapag-iwan ng loob papasok sa nayon, paano kung magdala ka ng mga hayop na manghuli? Sa palagay ko, mas mabuting makipamuhay ka kaysa uguan. O di kaya, umalis ka na sa nayon. Huwag mo kaming saktan. Tapos na. Matagal nang inuubok ng mga kakaibang hayop ang hilagang daan. Ang lupa ay napasok ng maduming hangin. Walang ani, gumuho ang mga bahay sa nayon. Mga mababang antas na mandirigma. Bago pa ako dumating, ganito na ang mga bagay na ito. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang nayon. Hindi kayo makakapagtanim ng pagkain. Hindi nyo kayang labanan ang mga hayop, kaya't pinaparatangan nyo ang isang bagong itinapon na alagad. Magtatanong ka pa. Sinasabi ko lang sa'yo, ang pagiging tanga ay hindi kasalanan. Ngunit ang tanga ay lumabas at nagpakahiya. Talagang sarili niyang kahihiyan. Ikaw, huwag ka nang maging bastos. Shen Wan, huwag kang magpakitang hindi marunong. Wala kang kakayahan, walang pagkain, walang lalaking nagtatanggol sa'yo. Gaano ka katagal makakabuhay sa lugar na ito? Ang pagtagal ko dito ay dahil sa aking kakayahan. Kung gusto mong paalisin ako sa nayon, ilabas mo ang mga alituntunin ng nayon at mga ebidensya na nagpapatunay na ako ay nagdala ng mga hayop at panganib. Kung wala kang maipakita, manahimik ka. CJ, gusto kong makita kung gaano ka katigas. Ito ay nang pinalayas ang orihinal na tao mula sa sekta. Ang natitirang binhi ng espiritu na nakatago sa tahi ng damit. Pagkaubos ng espiritu, nasira ang panlabas na kaluban. Kahit isang ordinaryong tagapag-alaga ng espiritu, ayaw nang mag-aksaya ng oras sa tingin nito. Hindi pa patay ang buto. May pag-asa pa. Haha, ano nang ginagawa niya? Nagpapalayok siya sa mapanglaw na lupa na hindi pa nakatanim ng ani sa loob ng ilang daang taon. Gusto pa rin niyang magtanim. Totoo nga pinalayas siya ng sekta at nabaliw siya. Habang lumalalim ang patong ng lupa, mas tumitindi ang maduming enerhiya, ngunit hindi pa tuluyang patay ang istruktura. Kailangan munang magsagawa ng maliitang paglilinis. Pagkatapos subukan gamit ang mga butong espiritu na matatag sa maduming enerhiya, magkakaroon ng pagkakataon na makapagtatag ng unang eksperimental na taniman. Ayan, Gil. Shen. Narinig ko na hindi kayo nagkasundo ni Wang Kilian ngayon. Yung babaeng iyon, madaldal. Huwag mo na lang itong isipin. Ngunit hindi siya masama sa kalooban. Sa lugar na ito sa Hilagang Hangganan, kung nais ng mga babae na mamuhay ng tahimik, kailangan nilang makahanap ng sandalan. Maaari mo bang gawing lupa ito para sa mga ani? Ano? Na makakapigil sa mga halimaw. Ayan, Gil. Shen, hindi ito dapat maging alalahanin mo. Ano ka bang sandalan? Shen Wan, binibigyan kita ng mukha. Nasa sayo pa kung gaano ka kaganda. Huwag mong hintayin na maubos ang pagkain at palibhasa ay mga hayop na ang nakapaligid. Humirit ka pa at magmamakaawa sa akin. Pag dumating ang araw na yun, hindi rin ako hihingi sa isang tao na hindi kayang buhayin ang sarili niya. Sige, ang tapang mo. Hintayin ko kung paano ka mabubuhay. Napakagaling ng mga buto at pundasyon nitong tao. Nanghihina ang ki at dugo ngunit hindi pa nawawala. Ang mga meridian ay labis na nasugatan ng panlabas na puwersa. Hindi ito likas na kahinaan. Mas mahalaga pa, mayroon siyang napakadaliri na presensya ng dugo at galit. Hindi iyon ang masamang aura ng isang masamang tao, kundi ang pumatay ng maraming halimaw sa digmaan, na nag-iwan ng matinding puot na naipon. Luyan. Noong nakaraan, ang Diyos ng digmaan ng lahing tao sa hangganan. Sinasabing siya ay nakipag-ugnayan sa mga halimaw, at nagbenta ng depensa, nawasak ang kanyang mga meridian, at pinalaya sa Hilagang Hangganan. Ngayon, tinatawag siyang taksil na Diyos ng basura ng buong nayon. Walang lumalapit sa kanya, wala ring naniniwala na mabubuhay pa siya ng matagal. Shen, hindi ka namatay sa gutom dahil sa kabutihan ng mga tao sa nayon. Ngunit hindi libre ang mga butil na ito. Kung marunong ka, pumunta ka sa bahay ni Zhao Uguan ngayong gabi para magpasalamat.
Isang itinakwil na alagad, wala ng espiritual na ugat. Talaga bang akala mo ay isa kang diyosa ng sekta? Kung hindi siya makikisama kay sa uguan. Mukhang makikisama siya sa walang kwentang tao sa tabi. Talaga bang nagustuhan mo siya? Shen Wan, pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti. Si Zhao Uguan ay may pagkain, armas, at tahanan. Ano meron si Luyan? Isang katawan ng walang silbi, isang masamang reputasyon. May isa pang hininga na naghihintay na mamatay. Ayan, Gil. Shen. Naisip mo na ba ng mabuti kagabi? Hindi katulad ng sekta ang Bijiang. Ang mga babae na masyadong matigas ay madaling mamatay. Kailangan ko ng isang taong makakapag-alaga sa bukirin. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Mali ang taong hinahanap mo. Ako ay walang silbi. Naniniwala ka sa sinasabi ng iba. Hindi ka makabangon. Aasikasuhin ko muna hanggang makabangon ka. Ano ang batayan mo? Dahil kaya kong magpabuhay ng lupa. Magpabuhay ng lupa, haha, talagang nababaliw siya. Hindi kayang gawin ng mga espiritista ng King Lanzong. Siya, isang itinakwil na alagad. Bakit siya? Sige nga, tingnan natin kung gaano siya katagal makakapagsalita. Bigyan mo ako ng 3 araw. Papalabasin ko itong tumubo. Kailangan ko ng isang tagapag-alaga ng lupa. Hindi ko kayang protektahan ka. Ngayon, hindi ko kayang protektahan. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang protektahan sa hinaharap. Hindi kayang magtagal ng katawan ko ng masyadong mahaba. Tungkol sa kapalaran. Hanggang hindi pa natatapos, huwag basta-basta husgahan. Luyan. Gumawa tayo ng kasunduan. Ikaw ang mag-aalaga sa akin. Ako ang magtatanim at magpapalaki sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang espiritual na pagkain. Papalakasin ko ang iyong enerhiya at dugo. Ibibigay ko sa'yo ang espiritual na gamot. Ayusin ko ang iyong nasirang daluyan ng enerhiya. Bigyan kita ng pagkakataon na muling hawakan ang iyong espada. Kakaiba at imposibleng mangyari. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapag-ayos ng aking mga meridian. Ngunit masyadong maliwanag ang kanyang mga mata at napaka-stable. Parang biglang nagliyab ng apoy sa dulo ng disyerto. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay. Ano iyon? Bago ito lumaki. Huwag hayaang sirain ng sinuman ang aking lupa. Ang ungol ng mga hayop sa labas ng disyerto. Kung talagang makakapag-usbong siya, babantayan ko ang iyong lupa. Una, gamitin ang pala upang lubos na baliktarin ang ibabaw ng lupa. Durugin ang matigas na itim na balat. At paghiwalayin at ipunin ang maruming lupa sa ilalim. Ang ibabaw ng lupang ito ay sobrang tigas. Malakas ang malalim na maruming hangin. Kung direktang magtatanim ng espiritu, mapapatay ng maruming hangin ang binhi. Kaya ang unang hakbang ay ang pagpatay at paglilinis. Walang kakayahan sa espiritu. Hindi tulad ng karaniwang espiritu na tagapagtanim, kaya nitong linisin ang kalikasan gamit ang espiritu. Pero may iba akong paraan. Nahanap ko ang isang lumang seramik na garapon mula sa sirang bahay. Ihalo ang nasunog na abo ng damo, durog na buto ng hayop. Mababang lupa sa tabi ng balon. Pagsamahin ang mga ito. Ilagay ang hamog na nakolekta kagabi sa garapon at haluin. Ito ang pinakasimpleng antas ng neutralisasyon ng maruming hangin. Ang abo ng damo ay nag-aayos ng lupa. Ang durog na buto ng hayop ay nagpapabuti ng mga trace element. Ang lupa ay sumisipsip ng maruming hangin. Magaspang ang kondisyon. Ngunit sapat na upang simulan ang unang ikot ng pag-buffer ng lupa. Gamit ang pala, muling inararo ko ang lupa. Pinagsama ko ang neutralizing layer at ang ilalim na lupa. Sapat na. Hindi mo kaya. Ngunit ang usbong ay may natitirang buhay. Gamitin ang dulo ng daliri upang gupitin ang napakanipis na bahagi ng buto. Pagkatapos ay ibabad ang mga buto sa isang mangkok ng maligamang na tubig, na may kaunting halo ng likido mula sa abo ng mga halaman, at likido mula sa pulbos ng mga buto. Kabuluhan ng 6 na piraso. 3 piraso ng buto ng espiritu ng trigo. Huwag masyadong maghangad. Unang batch ng eksperimento sa lupa. Pinakamahalaga ay ang mapatunayan kung kaya bang makabuo ng sirkulasyon ng espiritu sa wastong lupa. Ang unang antas ng madilim na hangin ay naabsorb ng mineral na lupa. Nagsisimula ng mag-iba ang espiritual na enerhiya sa ibaba. Ang binhi ay hindi pa muling nagigising, ngunit hindi pa rin ito namamatay. Ito ay isang magandang senyales. Dati mong natutunan na ang tungkol sa espiritu at halaman. Natutunan ko na. Sa totoo lang. Natutunan ko rin ang mas komplikadong ecological restoration na may kinalaman sa polusyon kaysa dito sa mundong ito. Hindi ituturo ng King Lansek ang mga ito. Kaya hindi nila ako mapapanatili. Kung mabibigo ka, hindi ka papatawarin ni Zhao Kui. Hindi ako mabibigo. Kung talagang makakapagbigay ng ani ang disyerto, hindi ka rin palalagpasin ng mga tao sa nayon.
Luyan, ako ang bahala na lumabas ang mga tanim. Ikaw ang bahala na huwag silang mang-agaw. Ngayon, kaya ko lang takutin ang tao. Sapat na. Maraming tao ang nanginginig sa takot sa mga malalakas. Kailangan mo lang ipaalala sa kanila na dati kang Diyos ng digmaan. Sapat na iyon para hindi sila makatulog ng maayos. Ang titulong Diyos ng digmaan. Matagal na akong hindi nakarinig ng sinumang seryosong nagsasabi nito. Tumubo na ito. Ngayon, ikaw na ang dapat magbantay sa bukirin. Ayos. Kumain. Hindi ko kailangan. Sinabi mo na iyan kahapon. Sinabi mo na rin ngayon. Ngunit hindi ka pa rin nakakabawi ng maraming lakas. Wala pa akong lakas. Ano man ang kainin ko, pareho lang. Kaya mas dapat kang kumain, kung hindi ka nga makakain. Ano pang halaga ng pag-aalaga? Anong nangyari? Wala naman. Parang may init sa mga ugat ko. Ang kapangyarihan ng espiritu ng Yam ay higit pa sa inaasahan. Hindi lang ito makakapuno ng enerhiya at dugo. Maaari pa nitong mapanatili at mapalakas ang nasirang mga meridyan ng martial arts. Kumain ka pa ng kaunti. Kung gusto mong gumaling, huwag magpanggap na hindi mo kailangan. Matagumpay ang unang batch ng mga espiritual na kamote. Ngayon ay maaari ng palawakin ang pagtatanim. Lumabas ka, Shenwan. Tunay na nalinang na ito. Ito talaga ay espiritual na patatas. Diyos ko, nakakabuhay pa ito sa disyerto. Kung gusto mo, maaari. Pero, bago mo kunin, ayusin mo muna ang mga bayarin. Itong mga espiritual na patatas. Mula sa pagpili ng buto hanggang sa pagpapasigla, mula sa pag-aararo hanggang sa pagbabantay. Kami ni Luyan ang gumawa nito. Wala kayong naitulong kahit isang butil. Wala kayong naibigay na kahit anong lakas. Bukas ang bibig para humingi ng bahagi. Walang ganitong prinsipyo sa mundo. Hindi ko alintana, basta kailangan kong dalhin ang espiritual na patatas na ito ngayon. Subukan mong hawakan ulit. Matamis, talagang kapaki-pakinabang. Talagang nakakapagpagaling ang espiritual na patatas. Mas mabuti ito kaysa sa kalahating butil na lugaw sa nayon. Ang espiritual na patatas ay hindi ibinibigay ng libre. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magdala ng kapalit. Pangkahoy, asin, balat ng hayop, mga halamang gamot, o tulungan mo akong mag-araro at magbantay sa bukirin. Sino ang may lakas na muling magnakaw at mang-agaw? Tandaan ito ni Luyan. Habang pinapanood siyang abala, bigla kong naisip na ang babaeng ito ay mas matigas pa kaysa sa hangin sa disyerto. Talagang nakakatulong ito sa akin na maalis ang mga nakatagong sugat at ang pangit ay hindi lang kaunti. Kapag ang espiritual na bukirin ay nagbunga, hindi lang mga kababaihan sa nayon ang magiging target, kundi ang puso ng buong nayon. Kapag kumilos ang puso ng tao, mga problema ay susunod na darating. Talagang tumubo ng espiritual na patatas si Shenwan. Si Luyan, ang walang silbi, ay biglang tumayo ngayon. Ihinto mo ang paa mo. Enwe, ano ka ba? May lakas ka bang utusan ako? Shenwan, dapat talagang ibahagi ang iyong lupain sa nayon. Lahat tayo'y nagugutom. Anong karapatan mong itago ito? Noong nag-umpisa akong magtanim, sinabi niyo akong baliw. Nang lumitaw ang mga espiritual na patatas, sinabi niyo na dapat itong ibahagi sa lahat. Lahat ng benepisyo sa mundo, kayo ang nakikinabang. Tama na ang daldal. Ikaw, isang pinatalsik na alagad, ay nakatira sa nayon. Dapat kang makinig sa nayon, hindi naman kami mahihirapan ka.
Ibigay mo ang mga binhi ng espiritual na patatas. Isulat mo ang paraan ng pagtatanim. Ang pirasong ito ng lupa ay magiging ilalim ng pangangalaga ng nayon. Sino ang mangangalaga? Siyempre, ito ay magiging sa ilalim ng pangangalaga ng mga taong kayang protektahan ito. Ikaw, nagmamalaki sa akin. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko lang makita kung ano ang dapat ipagmalaki sa iyo. Sinasamantala niya lang ang walang silbi na si Luyan para takutin ang iba. Pero kahit gaano pa siya katakot, nasa wheelchair lang siya, kaya ba niyang pigilan tayong lahat? Shen Wan, bibilang ako hanggang 3. 2. Ayaw ko talaga na may humahawak sa lupang pinagsusubukan ko. Ang mata ko. Ito ang abo na inhalo ko nung inaayos ko ang lupa para sumipsip ng mga masamang gas. Hinaluan ito ng tuyong pulbos na lamao at dinurog na alikabok ng mina. Karaniwan, ginagamit ito para paalisin ang mga insekto at mga hayop. Sabi ko na, Sakim, kayo ang may pananagutan sa mga kahihinatnan. Nagmamatigas siya, kaya't naglakas loob siyang manakit. Sama-sama tayong lahat. Buhatin ang bukirin. Luluyan. Ano nang ikinakatakot, isa lang siyang walang silbi. Nabasag na ang mga meridyan. Nagmamagaling. Talagang hindi pa bumabalik si Luyan sa kanyang lakas. Ngunit nandoon pa rin ang kanyang likas na kakayahang makipaglaban. Yung pumatay sa mga mataas na antas na halimaw. Kahit na 1% na lang ang natitirang lakas. Hindi ito kayang tapatan ng mga mandirigma sa nayon na ito. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na galawin ang kanyang lupa? Ito ay lupa ng nayon. Bilang isang itinakwil, anong karapatan niya? Ang lupang ito ay siya ang nagbukas. Siya ang nagligtas ng mga buto. Siya ang nagtanim ng mga espiritual na butil. Kung gusto ninyo, maaari kayong makipagpalitan. Gusto ninyong agawin. Gusto kong magtanong kung papayag ka. Alam kong epektibo ang espiritual na yam, ngunit hindi ko inasahan na ganito kabilis ang epekto. Sa loob ng ilang araw, nakakaya na niyang tumayo ng sandali, kahit na kayang supilin ang mga mababang antas na mandirigma gamit ang kanyang likas na kakayahan sa labanan. Luyan, gusto mong manakit sa nayon? Nasaan ka nang sirain nila ang mga bukirin at nakawin ang mga ani? Kung si Zhao Uguan ay nais na magbigay ng katarungan. Sakto lang. Si Wang Taeshan at ang iba pa ay pumasok sa pribadong tahanan. Sinira ang mga kagubatan at bukirin. Nais na nakawin ang mga buto ng ani. Ayon sa mga alituntunin ng nayon, ano ang dapat gawin? Sweldo, Ginoo Zhao. Tumahimik ka. Mga tanim na kamote na nadikitan ng singsing. Bawat isa ay magbabayad ng 10 kilo ng iba't ibang butil. Kasama ang 3 araw na paggawa para ayusin ang masyadong matigas na bukirin. Ninanakaw mo. Bayaran mo ako, bayaran. Yung pumasok sa bukirin kanina, hindi naman kulang. Huwag kang magpanggap na malakas. Kumain na, hindi pa ako mahina para pakainin ka. Halos hindi ka na nakatayo kanina. Pero, magaling ang ginawa mo. Iningatan mo si Tayan kanina. Iningatan mo rin ako. Bumili at nagbenta tayo. Ibang mga hayop. Maraming mababang antas ng mga hayop ang papunta sa nayon. Dumarating na ang alon ng mga hayop. Huwag kayong mag-aksaya ng mga sandata. Iligtas ang pasukan ng nayon. Lahat ay si Shen Wan. Siya ang nagtanim ng masamang espiritual na ani, na nagdala ng mga halimaw. May amoy sa espiritual na ani. Siyempre, narinig nila ito. Sinira ang kanyang bukirin. Hindi na darating ang mga halimaw. Bodong. Ang mga kakaibang hayop ay dumarating mula sa hilaga. Ang hangin ay humihip mula sa kanlurang timog. Ang aking bukirin ay nasa timog silangan ng nayon. Paano natin maakit ang amoy doon? Maaari bang kumilos? Gaano katagal? Sapat na para pumatay ng ilang ulo. Manatili na lang sa bahay. Huwag pumunta sa dulo ng nayon. Hindi ka paganap na nakaka-recover ngayon. Pagpunta sa dulo ng nayon, mapapagod ka lang. Magbantay tayo dito. Protektahan ang ating lupaing espiritu at binhi. Doon tayo may magiging pananggalang. Tama ang sinabi niya. Hindi iyon ang nasa rurok ng aking lakas noon. Hindi na pwedeng umaasa lang sa isang tao para hawakan ang buong depensa. Walang formation. Walang espiritu na bato. Pero magagawa nitong bumuo ng simpleng proteksyon gamit ang mga espiritu ng halaman. Pag lumapit ang mga kakaibang hayop, huwag habulin.
Magugulo ang kanilang pakiramdam dahil sa enerhiya ng mga espiritu ng halaman. Bumagal ang pagsalakay. Sila lang ang pinatay mong pumasok. Mabuti ang kaalaman mo sa mga halimaw. Mabuti ang kaalaman mo sa mga nilalang na kontaminado. Malapit na ang sigaw ng halimaw. Naging simple ngunit epektibo ang pormasyong ito. Mabilis, tumpak at malupit ang galaw. Tulong, tumakbo na. Hindi na mapipigilan. Umatras dito. Huwag magtakbuhan, kumuha ng mahabang tungkod at bantayan ang makitid na daan. Dito ay kayang harangan. Shen Wan, may peder dito. Dalhin na ang mga bata at matatanda doon. Kain. Pumasok ang espiritual na lakas sa tiyan. Bahagyang tataas ang enerhiya at dugo. Kung talagang makakabangon si Luyan, ano na lang ang silbi ng isang tagapagtanggol na kawal? Makakatayo pa ba siya? Huwag mong pilitin. Ginoo Lulu. Hindi na ako isang ginoo. Kung wala ka at si Ginoong Shen ngayong gabi, tiyak na mabibigo ang nayon. Pasensya na po, sa ngalan ng pamilya. Hindi lang isang beses darating ang mga halimaw. Ngayon ay paunang pagsubok lang. Maliit ang depensa ng nayon. Kakaunti ang pagkain. Kulang ang lakas ng mga mandirigma. Susunod na mas marami ang darating. Hindi ninyo ito mapipigilan. Ano ang gagawin natin? Ayusin ang depensa. Palawakin ang mga bukirin para sa ani. Sanain ang tao. Madali mong sabihin. Paano palawakin ang disyerto? Saan nanggaling ang mga butil ng butil? Ayusin ang depensa. Sino ang makikinig sa iyo? Gustong mabuhay. Makinig ka sa kanya. Malakas na kaagnasan. Mataas na turbidity. Ngunit ang espiritual na aktibidad ay napakalakas. Yung dugo ng mga kakaibang hayop ni Shen Gunyang. Kapag nahawakan ay nagiging bulok. Kaya huwag itong hawakan ng kamay. Sira na ang bait, nangangalap pa ng dugo ng hayop. Kailangan mo ng mas maraming espiritual na pagkain. Kailangan din ito ng nayon. Kaya kailangan nating palawakin ang lupa. Kapag sinabi, gawin na agad. Babalik ang alon ng mga halimaw. Kung gusto mong mabuhay, magtatanim ka. Talagang pwedeng magtanim sa disyerto. Pero hindi basta-basta maghasik ng buto para mabuhay. Kailangan ng pag-aararo at pagtubig. Magbantay sa mga nakatalaga na lupa. Ginoong Shen, handa ka bang magturo? Ituturo ko ang simpleng paraan. Ang mga nagtatrabaho sa akin ay papalitan ng espiritual na pagkain batay sa kanilang kontribusyon. Ang mga tamad at mapanlin lang ay itataboy mula sa espiritual na koponan. Sino mang mangupit at sisira ng lupa, dahil sa pangupit at pagsira ng lupa. Sino mang mangupit at sisira ng lupa, ihahatid kay Luyan para ayusin. Shen Wan, gusto mo bang lampasan ang mga gwardya? At pamahalaan ang nayon. Ako ang bahala sa bukirin. Kung kaya mong bantayan ang pasukan ng nayon, wala akong problema. Kailangan din ng tao para ayusin ang depensa. Kung ayaw ni Zhao uguan na mag-ukit ng lupa, maari siyang magdala ng tao para ayusin ang bakod. Pagsasaka. Ang basurang burol sa silangan ng nayon ay unang itatalaga sa koponan ng espiritual na lupa. Sino man ang magtatrabaho, siya ang makikinabang sa ani. Hahatiin ang mga tao sa 4 na grupo. Hindi pinapayagang direktang itapon ang dugo ng hayop sa lupa. I-seal muna ang lata. Baligtarin ang itim na matigas na lupa sa ilalim. Ilagay ang maputing mineral na lupa sa gitna. Hatiin ang mga binhi ng kamote. Bawat piraso ay dapat may mata ng ugat. Mag-iwan ng kanal sa gilid ng bukirin. Huwag hayaang bumalik ang maruming tubig. Dapat napakababa ng proporsyon. Kapag sobra ang maruming hangin, mamamatay ang binhi. Pero kung ang proporsyon ay tama, ang mga kamote ay sumisipsip ng enerhiya mula dito. At nagiging mas malakas na espiritual na pagkain para sa katawan. Hindi pa ito ganap na hinog sa 100 mu. Ngunit ang hugis nito ay nabuo na. Ito ay isang kakaibang tanawin na hindi pa nakita sa hilagang daan. Tunay na lumaki na ito. Ang dami ng ani. Sa taong ito, hindi na ba tayo magugutom?
Hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko na ganito kaberde ang hilagang hangganan. Magpatuloy sa pagtatayo ng imbakan ng pagkain. Kapag hinog na ang espiritual na butil, ang pinaka nakakatakot ay ang maling pag-iimbak at ang mapansin ng iba. Ang espiritual na bukirin ay lalong nagiging matatag. Ang kanyang katawan ay mabilis na nagbabago. Ang 3 daanan na dati ay nakabara ay unti-unting nagiging maluwag. Magsisimula ngayong gabi, dagdagan ng isang pagkain ng espiritu para sa pagpapalakas. Mas angkop ito para sa bantay bayan ng nayon. Ikaw ay magpapagaling para may pag-asa ang bantay bayan ng nayon. Huwag magpanggap na walang pakialam. Ngayon, ikaw ang aking pangunahing lakas. Ako ang nagtatanim ng pagkain para sa iyo. Ikaw ang nagbabantay sa bukirin at nagpoprotekta sa akin. May problema? Wala. Si Zhao Shu ay nag-aani ng pagkain sa mga basura sa Blackstone Village. May 100 munang espiritual na taniman. Personal na nakita ng kanyang mga tauhan. Ang mga espiritual na kamote at trigo ay mailiwanag. Pagkain mula sa mga basura. Tiyak na totoo. Sino ang nagtanim nito? Isang pinabayaan na disipulo ng King Lansek, si Shen Wan. Nasaan si Luyan? Mukhang kaya nang gumamit si Luyan ng espada. Noong nakaraang gabi sa banta ng mga hayop, pinatay niya ang higit sa 10 mababang uri ng mga kakaibang hayop. Noong naalis si Luyan sa posisyon, ipinadala siya rito. Dapat ay tahimik lang siyang mamatay. Ngayon ay muling nagigising sa pamamagitan ng espiritual na pagkain. Hindi ito magandang balita. Ipagpatuloy ang pagsusuri sa produksyon ng malinaw na espiritual na bukirin at ang bilang ng mga tagapagtanggol. Pinagmulan ng espiritual na binhi. Subukan natin. Ang laman ng gintong puting kamote ay may bahagyang asul na guhit. Mas malakas ang espiritual na enerhiya nito ng halos 30% kumpara sa unang batch. Paano? Patuloy ang daloy ng meridian. Matagumpay ang paglikha ng espiritual na pagkain. Tumaas ang aking enerhiya at dugo. Hindi na sumasakit ang sugat. Ang espiritual na pagkain ay nakapagpapalakas ng katawan. Hindi maitatago ang balita ng mass production ng espiritual na bukirin. May mga problema na darating para sa mga tagapagtanggol. Uminom. Nakalampas na. Nahihirapang pumasok sa gitnang antas, mula sa nalalapit na kamatayan. Hanggang muling makapasok sa gitnang antas ng mandirigma, hindi umabot ng kalahating buwan. Kung malaman ito, sapat na upang yumanig sa buong hilagang hangganan. Mula ngayon, dagdagan ang espiritual na butil. Bawasan ang dami ng halamang gamot na pampagaling. Kaya mo nang tiisin ang mas malakas na butil para sa pagbuo ng katawan. Mas alam mo pa ang tungkol sa aking katawan kaysa sa akin. Ako ang nagtatanim ng butil. Siyempre, kailangan kong malaman kung hanggang saan ang pagbigay ng butil. May kakaibang hayop, kabilang sa mga mid-level na halimaw. Hindi mapigilan. Ito ay hindi isang low-level na halimaw. Nasaan si Zhao Uguan? Patawag si Zhao Uguan agad. Zhao Uguan, patayin mo na siya. Ah ah, ah 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 ah. Ah. Diyan ang bagong hinog na espiritual na trigo. Kung masisira, ang pagbawi ni Luya ng mga suplay ng pagkain sa nayon. Ang susunod na pagpapalawak ng pagtatanim ay maapektuhan. Lahat ng tao, maghanda. Huwag harapin ng direkta. Luyan. Ang itim na bakal na halimaw ay may napakalakas na depensa sa harapan. Ang mga tahi sa gilid ng liig ang siyang kahinaan. Ngunit mabilis ito. Ang pagbangga nito ay hindi kayang lapitan ng mga ordinaryong tao.
Huwag humawak sa berdeng dugo, nakakalason ito. Kakaumpisa lang niya sa gitnang antas. Hindi pa ganap na matatag ang kanyang mga meridian. Hindi siya dapat lumaban ng matagal. Ito ang bagong produkto na pinabilis ko gamit ang berdeng dugo ng kakaibang hayop. Hindi pa ito ganap na hinog. Ngunit maaari itong maglabas ng pansamantala. Panghihina na likido, luyan. Nasaktan ba ang buto? Hindi. Nagpapakita ng lakas. Walang problema kay Chayan. Dapat ikaw rin ay walang problema. Alaynan. Pinatay ni Ginoong Lu ang mid-level na halimaw. Buhay pa si Ginoong Lu. Talagang bumalik ang Diyos ng digma. May pag-asa na tayo. Ano nang nangyari? May nagtutulak sa kanya. Ang mid-tier na kakaibang hayop ay hindi basta-basta nanggugulo mag-isa sa bayan. May nagsusubok sa atin. Gwardiya sa kampo sa gilid. Zhao Heng. Kakalasan lang niluya ng mid-tier na kakaibang hayop. Hindi na maitago ang muling pagbangon nito. Mukhang natatakot sila na makabuhay ka muli. Ang bangkay nitong mid-tier na kakaibang hayop ay dapat dalhin sa depensa. Ikaw ang pumatay. Si Luyan ang pumatay. Ako ang tumulong sa pagkontrol sa hayop. Ang berdeng dugo at buto ng hayop ay sa atin. Ayon sa batas ng nayon, dapat isumite ang bangkay ng kakaibang hayop. Ang berdeng dugo ay sa akin, para sa aking matabang lupa. Buwis ng hayop sa depensa. Sino ang nagiling ng buto ng hayop at inilibing? Sino ang may opinyon? Lumapit kay Luyan. Si Zhao Heng ay kikilos. Dumating siya sa tamang oras. Masyadong mabilis ang paglawak ng espiritual na bukirin. Kailangan talagang may sumalpok dito. Bigyan tayo ng respeto. Ang bilis mong nakabawi. Kailangan natin ng mas malaking laban. Para makita nila. Ang buwan na Diyos ay hindi na nila basta-basta matutukso. Shenhua ng itim na Bato Village. Nagtago ng espiritual na yaman. Hindi ito naipasa ayon sa regulasyon. Narito ang utos ni Zhao Shujiang na dumating para magsagawa ng inspeksyon. Ano ang susuriin? Susuriin kung ikaw ay may mga nakatagong yaman o nag-aalaga ng mga ipinagbabawal na espiritual na buto na nakakaapekto sa mga supply sa hangganan. Ayan, Gil. Shen, ikaw na isang pinalayas na tao. Ay talagang swerte na makapag-ani ng espiritual na butil sa disyerto. Ang pinagmulan ng Keling ay hindi tiyak. Ang mga pamamaraan ay hindi dapat itinatago. Kung ibibigay mo ang paraan ng pagpapalaki, maaaring mapanatili ng sekta ang iyong pangalan sa listahan ng mga panlabas na miyembro. Listahan ng mga panlabas na miyembro. Tama. Kahit na nagkaroon ka ng masamang reputasyon, ngunit kung ibibigay mo ang lihim na sining ng espiritual na lupa, ang sekta ay hindi na maghahanap ng kapatawaran sa nakaraan. Ang gusto ninyo ay hindi isang listahan, kundi mga espiritual na buto at lupa. Ito ang mga bagay sa aking lupain. Walang paligoy-ligoy. Malinaw ang ibig sabihin ni Zhao Shujiang. Kulang ang mga supply sa hangganan. Lahat ng ngayon sa hilagang hangganan ay nagtitipid. Malaki ang ani ng iyong daang ektaryang lupain. Dapat itong unahin para sa pangangailangan ng militar. Pangangailangan ng militar. Mga espiritual na butil, halamang gamot at pulbos mula sa mga hayop at ang paraan ng pagpapabuti mo sa mga espiritual na binhi. Kailangan munang ipasa ang tatlong bahagi ng espiritual na patatas at trigo. Lahat ng halamang gamot para sa proteksyon ng lupain ay dapat ipasa. Kopyahin ang resipe ng mga espiritual na binhi. Mula ngayon, ang mga espiritual na ari-arian ng itim na bato na nayon ay pamamahalaan ng Bianing. Deputy General Zhao. Ilang araw na ang nakalipas, may alon ng mga halimaw. Sa silangan ng ating nayon. Ito ay pinanatili ni Shen Gunyang at Luderen. Ngayon, ang espiritual na bukirin ay nagsimula ng maging matatag. Kung aalisin pa ang 3%, ano ang kakainin ng mga tao sa nayon? May mga hangganan na may tapang na labanan ang pangangailangan ng hukbo. Ito ay ang lupa ni Shen Wan ay talagang may masamang pinagmulan. Kung hindi dahil sa awa ng komandante sa kanyang pagkatapon, dapat na siyang isama sa hukbo. Ako ang pumatay sa halimaw kagabi at pagkatapos, lupa sa lupa ng proteksyon. Ito rin ang aming pinangangalagaan ni Shen Wan. Kaya naman,
Ngayon ay isa ka na lamang mapag-ukulan ng paggalang na isang inabando ng Diyos. Anong karapatan mong makipag-usap sa kampo? Huwag magmadali. Sabi mo na kulang ang pagkain sa hangganan. Tama ba? Kulang na kaya't kailangang agawin ang espiritual na lupa ng itim na bato. Ito ay isang pangangalap, hindi ito pang-aagaw. CJ, ano ang gagamitin ninyo para sa pangangalap? Noong nakaraang gabi, 3 halimaw ang namatay sa silangan ng Nayon. 7 mandirigma ang nasugatan. Nakatulong ba ang inyong kampo? Walang suporta. Huwag munang pag-usapan ang pagpapadala. Ang Lingshan ay akin at niluyan. Ang Lingshan ay ipinagpalit namin ng aming buhay. Kung gusto mo, kailangan mo munang dalhin ang listahan ng mga sundalo at ang mga kinakailangang utos para sa kapalit. Ikaw, isang itinaboy na disipulo, ay may lakas ng loob na makipagpalitan sa kampo. Huwag pag-usapan ang kapalit. Kailangan bang pag-usapan ang pagyuko? Shen Wan, huwag mong itaas ang sarili mo ng labis. Kung talagang gusto ng Beanying, hindi mo siya mapipigilan. Subukan mo. Kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, sisimulan nyo sa mga account ng Linkyan. Ito ang kinakain namin. Ito ay para sa mga tagapagtanggol ng Nayon. Ito ay para sa mga nasugatang tagapagtanggol ng Nayon. Ito ay para sa mga matatanda at bata. Sinasabi ninyo na ako ay nagtatago ng mga yaman. Tanong ko lang, sa daang ektaryang lupa na ito. Alin sa mga tanim na ito ang galing sa inyo? Alin sa mga lupa ang inyo ng ginawang araro? Nga, ang Lingshan ay sariling negosyo ni Shen Gunyang. Kahapon ng gabi may alon ng mga halimaw. Walang tao sa tabi ng kampo. Walang tao sa tabi ng kampo. Kung hindi maitala ang espiritual na buto sa sekta. Ito ay itinuturing na pribadong pag-aalaga. Kung hindi mo ito ibibigay, maaaring itakda ng sekta ang isang parusa sa iyo dahil sa paglabag sa batas ng espiritual na halaman. Batas ng espiritual na halaman. Ilagang hangganan ng kampo. Kailan pa naging karapatan ng inyong sekta ang manghimaso? Subukan mong magsalita ng isa pang salita. Luyan, handa kang gumamit ng kutsilyo sa harap ng kampo. Kung kayo'y manghihimasok sa aking lupa, handa akong kumilos. CJ, ngayon hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Pero balang araw, babayaran mo rin ang utang na ito. May sasabihin din ako sa'yo. Kahit sino pwedeng makipag-usap tungkol dito. Pero hindi pwedeng agawin. Akala mo nakapatay ka lang ng ilang hayop na nakagawa ka lang ng maliit na tagumpay, ayos ka na ba sa pagtayo sa hilagang graniso? Shen Wan, mas mabuting magdasal ka na huwag dumating ng sobrang bilis ang susunod na bagyo ng mga halimaw. Magiging pagsisihan mo iyon. Talagang plano mong hatiin ang espiritual na pagkain sa mga karatigbayan. Hati, paano kung bumalik pa yung mga kampo doon? Ipapaalam nila sa kanila na ang espiritual na bukirin ay hindi basta-basta pwedeng wasakin ng apoy. Mas maraming pagkain ang nahahati. Mas kaunti ang mga dumarating para mang-agaw. Ano ang pinakakinakatakutan ng mga gustong mangibabaw? Pinakakinakatakutan nila ay ang lahat ay makapagtagumpay. Sino mang nagtatrabaho para sa Nayon ay maaaring makakuha ng mga butil na pagkain, mga halamang gamot at pulbos ng buto ng hayop. Hindi ito ibinibigay ng libre. Ngunit hindi na ito eksklusibong para sa isang pamilya sa itim na bato. Ginoong Shen, ito lang ang kaya naming maibigay. Kagabi, nasugatan ang maliit naming anak sa paa. Humihingi kami ng halamang panggagamot. Sa aming baryo, ang taglamig ay umaasa lang sa mga pananim na panggamit. Pakiusap, huwag niyo pong putulin. Binuksan ni Luyan ang imbakan. Buksan ng buo. Buksan muna ng kalahati para sa agarang tulong. Pinapagalitan ko ang tao na durugin ang espiritu na trigo sa magaspang na pulbos. Idadagdag ang kaunting pinurong na buto ng kakaibang hayop. Pagkatapos ay ilalagay ang hiniwang na mga piraso ng espiritu na kamote. Lulutuin hanggang maging isang malaking kaldero ng makapal na lugaw. Gusto ng lahat na nakapila na uminom nito. Huwag magpumilit, bawat isa ay pwedeng pumasok. Unahin ang mga may sugat na uminom. Unahin ang mga bata at matatanda. Sa mga marunong magtrabaho, sundan mo na lang. Ginoong Shen, ano ang pwedeng nating ipalit? Kahoy, balat ng hayop, damo. Mga taong mag-aayos ng bubong. Kahit ano pwede. Kung wala kang maipapalit, magtala muna. Pagbalik mo dito, magtutulungan pa rin tayo sa trabaho sa Lingshan. Ang init talaga, parang may espiritu. Akala ko hindi ko na kayang lumampas sa araw na ito. Uminom ka at umupo ka doon. Ipakita mo ang sugat kay Luyan. Ginoong Lulu. Umupo ka. Huwag basta-basta magbigay. Pinaregister ko kay Ginoong Lao. Ilan ang tao sa bawat bahay? Sino ang nasugatan? Sino ang kulang sa pagkain? Kulang sa pagkain. Ilista ng maayos kung gaano karami ang kulang, at pagkatapos ay ipamahagi ayon sa pangangailangan. Unahin ang mga nasugatang sundalo, sunod ang mga bata. Sa huli, ang mga malulusob na manggagawa. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso na magpalabas ng mga supply sa border ng walang pahintulot? Ito ang aking ani. Hindi ito ang inyong sahod militar. Malaki ang ani sa Lingshan ng Blackstone Village. May utos na mag-deploy sa border camp. Ang pagtanggap ninyo ng supply ng walang pahintulot ay paglabag sa utos. Ipakita mo ang utos ng deployment para makita ko.
Kung talagang may utos ang border camp, kumuha ka muna ng opisyal na dokumento. Kung wala, huwag kang nakatayo dito at humaharang sa daan ng buhay ng lahat. Ikaw, isang itinaboy na disipulo, ay karapat-dapat bang makipag-usap tungkol sa dokumento sa hukbo? Kung karapat-dapat siya o hindi, hindi mo iyon masusukat. Kayo sa tabi ng kampo, ilang panahon na bang hindi kayo nagbigay ng gamot sa mga nayon sa hilagang hangganan? Gaano nakatagal mula nang magbigay ng mga pagkain para sa malamig? Gaano nakatagal mula nang alagaan ang mga sugatang sundalo? Hawak ninyo ang mga pangangailangan ng militar at nagbabantay sa hangganan. Ngunit pinapabayaan ang mga taong ito na nasugatan at giniginaw. Ngayon, ginagamit ko ang sarili kong pagkain para iligtas sila. At ikaw pa ang nagtatanong sa akin tungkol sa mga utos. Walang pakialam ang kampo sa hangganan. Mabilis naman kayong kumilos kapag nangongolekta ng buwis at pagkain tuwing taon. Mas marami pa ang lugaw na ipinadala ni Kenth Shen kaysa sa ibinibigay nilang sweldo sa militar. Shen 1, mas mabuti pang huwag mong pasiklabin ang damdamin ng tao. Damdamin ng tao. Sinasabi ko lang na, dapat nilang alalahanin kung sino talaga ang nagbigay ng pagkain. Sino talaga ang nag-alaga sa kanila. Mabilis na ulat mula sa kampo. Sa hilagang kanurang direksyon, may malaking grupo ng mga katamtamang halimaw na nagtipon. Hindi bababa sa daan-daang. Mayroon ding mga grupo ng mga matitigas na halimaw na papunta sa pangunahing depensa ng hilagang hangganan. Tama ang balita. Tama, nag-aayos na ng mga sundalo sa unahan. Ngunit kulang ang gamot, kulang ang pagkain, hindi na kayang suportahan ang unang linya ng depensa. Lu Xian, magbilang ng inventaryo, punta na. Ipagbigay alam sa Donggu, Sibo, Nanling at tatlong nayon. Sa mga sugatang nais sumama at mga mandirigma, lahat ay pumunta sa Heishi Village para kunin ang espiritual na pagkain at gamot sa sugat. Hindi lang para iligtas ang nayon ngayon. Pati na rin ang depensa sa hangganan. Hindi niyo ba sinabi na ang espiritual na lupa ay isang yaman sa depensa? Kunin mo na at iligtas ang hangganan. Pero hindi kayo ang mag-aagaw. Ako ang magbibigay, para sa frontline na kulang sa pagkain, gamot, at mga taong may kakayahang lumaban. May pagkain ako, si Luyan ay may espada. Order ng komandante. Ang pangunahing depensa sa hilagang hangganan ay nagiging kritikal. Lahat ng maaaring ilipat na mga medikal, armas, at mga mandirigma, agad na maghanda at magpadala ng suporta. Unang ibigay ang 300 na bahagi sa harapan. Dagdagan ng 20 na malalakas na manggagawa mula sa Donggu Village. Ang gamot sa sugat ay dapat hatiin sa 2 bahagi. Isang bahagi para sa border defense. Isang bahagi ay iiwan sa nayon. Ang unang batch ng support team ay umalis. Si Luyan ang personal na namumuno, kasama ang higit sa 10 mandirigma na nakatikim ng spiritual food. Ihahatid ang mga supply sa harapan. Hindi ka pupunta. Mananatili ako. Hindi pwedeng walang tao sa Lingshan. Hintayin mo akong bumalik. CJ. Narito na ang medium-sized na alon ng mga halimaw sa hangganan. Ginoo Lulu. Saan ang kampo ng mga sugatang sundalo? Dito. Nasaan ang gamot? Matagal nang naubos. Sabi sa itaas, hindi makapagpadala mula sa likuran. Wala na ring stock sa tabi. Walang-wala na. Si Zhao Heng, ang hayop na iyon, kahit na may hawak na gamot, sinasabi niyang maghihintay na ang pangunahing linya ay talagang nasa panganib bago magbigay. Tama ang hula ni Shen Wan. Gusto ng tagapagtanggol na agawin ang espiritual na lupa at nagtatago pa ng mga sakuna at kumukupit ng mga supply. Ngunit ang mga kakaibang hayop ay hindi maghihintay sa kanyang mga plano. A-unload ang mga kargamento. Banal na pagkain. Totoo, banal na pagkain. Galing saan? Ibinigay ni Ginoong Shen mula sa Blackstone Village. Pwede bang gamitin bilang pagkain panglaban? Pwede rin gawing gamot na lugaw. Unahin ang mga malubhang sugatan. Mga magaan ang sugat na agad makakabalik sa pader ng lungsod. Unahin ang pagpapakain ng espiritual na pagkain. Mga sugatang nahawaan ng maruming hangin. Gamitin muna ang sabaw ng halamang gamot para sa sugat. Ganap nang nawalan ng kakayahang makipaglaban. Ilipat sa likurang kampo. Huwag sagupain ang daanan sa unahan. Kaya ko pang humawak. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ako aakyat. Bumagsak na ang pader. Uminom ka pa ng kalahating mangkok. Aakyat sa pangalawang linya pagkatapos ng kalahating oras. Huwag magmadali. Umiwas sa pag-atake ng mga halimaw. Hindi na kayang ipagtanggol ang butas sa hilagang pader. Luyan. Utos ng tagapangalaga. Pinapadala kang magbantay sa silangang bahagi. Hindi naman nagmamadali ang silangang bahagi. Kailangan ng masira ang gitnang puwang. Ito ay utos ng militar. Hintayin mong masira ang gitna. Gamitin mo ang utos ng militar para pakainin ang mga hayop. Sumunod ka sa akin.
Nandyan pa si Ginoong Lu. May natirang supply pa ba? Bigyan mo ako ng isang subo. Kaya ko pang lumaban. Panatilihin ito. Huwag hayaang makapasok ang hayop. Hindi sapat ang gamot at wala ring sapat. Kung muling mag-atake, hindi na kayang tiisin ng ospital ng mga sugatang sundalo. Hindi lang kaunti ang kakulangan sa gamot sa harapan, kundi buong hukbo ay walang suplay ng pagkain at gamot. Pinipigilan ni Zhao Heng ang mga suplay na itinutulak na ang unang linya sa gilid ng bangin. May sulat mula kay Ginoong Lu at Ginang Shen. Kung kulang ang pagkain at gamot sa harapan, hindi na kailangang magpumilit. Binuksan ko na ang lahat ng bodega. Nasa daan na ang pangalawang batch at pangatlong batch ng mga supply. Sabihin mo sa kanila, hindi pa naubusan ng supply ang hilagang hangganan. Isang sasakyan, 2 sasakyan, 10 sasakyan, daan-daang sasakyan ng supply ay paparating mula sa direksyon ng negosyo ng itim na bato. Puno ang mga sasakyan ng mga espiritual na patatas, espiritual na trigo, halamang panggamot at halamang pangtakot sa hayop. Hindi lang mga tao mula sa negosyo ng itim na bato. May mga tao mula sa Donggu at Sipo. At mga residente ng ilang nayon sa Nanling at mga pamilya ng mga sugatang sundalo. Sila ay humaharap sa mga ungol ng mga hayop at sa hangin ng gabi. At nagdala ng pagkain. Dumating na ang pagkain. Nagbukas na si Yanli. Shen ang bodega. May pag-asa na ang Bijiang. Espesyal na trigo, espesyal na patatas, halamang gamot para sa sugat, halamang gamot para sa mga hayop, pulbos ng buto ng hayop. Lahat ay nakabalot ayon sa iba't ibang gamit. Kasama na ang panggatong para sa lugaw at ang malaking kaldero. Sapat pa ba? Tatagal ang harapan ng 3 araw. Yung mga espiritual na butil mula sa nyebe ng itim. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na ipamahagi ito ng walang permiso? Wala ng pagkain. Kailangan bang manood na lang tayo habang namamatay ang tao? May sarili tayong paraan sa suplay ng militar. Kahit na may kakulangan, hindi ito dapat ipagkatiwala sa isang pinatalsik na tao na basta na lang kumikilos. Ang mga pagkain na kanyang ipinadala ay nakapagligtas ng kalahating kampo. Luyan, ngayon, isa ka na lamang basurang Diyos na umaasa sa mga espiritual na pagkain. Akala mo talaga'y isa ka pang Diyos ng digmaan. Ang Blackstone Village ay may napakalaking ani ng espiritu. Dapat itong unahin sa pamamahagi ng militar. Ngayon ay nagkakalat kayo ng pagkain at gamot ng lihim. Nasira na ang mga alituntunin, lalo na si Shen Wan. Nagtatanim siya ng espiritual na buto at nag-iingat ng espiritual na ani ng walang pahintulot. Kung malaman ito, sino ang makakaalam kung makakaapekto ito sa mura ng mga sundalo? Nanghihina ang loob ng mga sundalo kapag malapit nang maubusan ng pagkain sa harapan. Nasaan kayo? May proseso ang mga pangangailangan ng militar. Hindi makakain ang proseso. Ang mga bigas na ito ay dinala ng mga tao mula sa itaas ng Blackstone Village at mga nayon sa silangang Dalisdis. Isang sako-sako nilang binuhat. Ang mga sugatang sundalo sa harapan ay makakatayo at magbabantay sa pader kapag nakain ito. Ikaw, isang itinaboy na espiritu ng halaman. Ano ang alam mo sa militar at pamahalaan? Umaasa ka lang sa mga maling paraan para makapag-ani ng kaunting butil. Akala mo ba talaga na kaya mong manguna sa hilagang hangganan? Maling paraan. Tanungin mo sila. Ang sabaw na ito ba ay maling paraan o buhay? Iniligtas ako ni Gianli. Shen ng 3 buhay kung wala ang ganitong pagkain. Ngayon ay maayos na ako. Walang hiya. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sumagot sa opisyal? Wala silang sinagot. Sinasabi lang nila ang totoo. Luyan. Talagang gagawin mong lantad ang paglabag sa utos. Kung meron kang utos, dapat munang dalhin ang military token. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga mahahalagang espiritual na pagkain. Pero itong espiritual na damo para sa paggaling ng sugat at ang pulbos na buto ng hayop, pati na ang pampalakas ng loob na pagkain na pansamantala nagpapataas ng enerhiya ng isang mandirigma. Kailangang maghain ng kalahati bilang isang pamantayan. Ito ay utos ng militar. CJ. Sa harapan, araw-araw ay gumagamit ng 300 libra ng espiritual na trigo, 20 bungkos ng halamang gamot para sa sugat, 10 libra ng pulbos ng buto ng hayop. Kahapon ay nagpadala ng 280 libra ng espiritual na trigo. Nahawakan namin ito ng isang araw at kalahati. Kailangan mong isumite ang kalahati nito ng sama-sama. Sige, sabihin mo muna sa akin, paano mapupunan ang kalahating nawala? May paraan naman sa militar. Kaya nga, ipakita mo sa harap ng lahat. Ang paraan. Gusto ninyo ng espiritu ng pagkain? Pwede naman. Unahin ang pagbibigay ayon sa tagumpay at sugat sa pagtatanggol. Nabawasan ang mga bahagyang sugatan. Prioridad ang mga malubhang sugatan. Walang tatanggapin na walang dala.
Ang mga supply mula sa baryo ng itim na bato, hindi dapat kumain ng walang ginagawa. Bumalik na naman ang alon ng mga halimaw. Katamtamang antas ng mga halimaw na may pangil. 3 ulo, bilisan mo, tawagin mo ang tao. Nasaan ang mga taga-bato, nasaan ang mga mabibigat na kalasag? Ang mga mandirigma na nakatanggap ng espiritual na pagkain. Sumama ka sa akin. Kumain habang naglalakad. Huwag huminto. Ayan, Gil. Shen, masyado bang nagmamadali ito? Kailangan tayong magmadali para makaligtas. Huwag hayaan na direktang matapakan ng halimaw ang mga espiritual na damo. Maglagay ng pulbos ng buto sa magkabilang gilid ng bita. Guluhin ang kanilang pang-amoy. CJ, panatilihin ang posisyon. Huwag hayaan na makatawid ang halimaw sa bita. Natagpuan ang mga bakas ng mataas na antas na hari ng halimaw sa hilagang kanlurang disyerto. Nagkakumpulan ang mga hayop. Hari ng mga hayop. Ilan pa ang natitirang pagkain mo para magtagal pa ng isang round? Ibibigay mo na lahat sa akin, sige. Hindi ito pangkaraniwang hari ng mga hayop. Kung siya mismo ang tatangkain sumugod sa pader, malamang hindi makakaya ang unang depensa ngayong gabi. Hatiin ang lahat ng espiritual na pagkain sa 3 klase. Isang mangkok ng sabaw para sa mga malubhang na sugatan. Isang bahagi ng malutong na pagkain para sa mga tagapagtanggol. Isang bahagi ng pulbos mula sa mga buto ng hayop para sa mga espesyal na puwersa. Ako ang mangunguna sa paglabas ng lungsod. Nabaliw ka ba sa paglabas ng lungsod? Hindi pa humuhupa ang alon ng mga halimaw. Mahirap na nga ang magbantay. Gusto mo pang lumabas ng lungsod? Magbantay lang sa pader, mapapagod ka lang. Ang hari ng hayop hindi mamamatay. Hindi susuko ang alon ng mga hayop. Pero ngayon, ilang porsyento ka lang nakakabangon. Kung sakaling mamatay ka sa labas, saka ka magbantay. Kailangan ko ng 30 tao na kumain ng espiritual na pagkain. Kaya mong sumabay sa ritmo, handang mamatay. CJ, CJ, isama mo ako. Ang mga naputulan ng braso, ikaw ang magbabantay sa pangalawang linya. Kailangan nating sumulong palabas ng bayan, hindi mo kaya sumabay. Mabibitin ang formation. Huwag kumain ng maaga. Kailangan durugin kapag naputol ang enerhiya at dugo. Ang berdeng dugo ay tumalsik sa balat, agad natakpan ng pulbos na abo. Huwag gumamit ng kamay para punasan. Kapag nakatagpo ng mga hayop na may matigas na balat, atakihin ang mga kasukasuan at mga tahi ng balat. Hindi mo ako pinapayuhan. Magagamit mo ito. Bumalik ang buhay. Sigurado. Ah, ah. Nakuha sila. Bala ng damo panghuli ng hayop. Ah, mataas na antas. Bumalik siya sa mataas na antas. Ah, huwag magulo. Suntukin ang butas na pinasok ni Luyan.
Patay na ang hari ng mga halimaw. Napanatili ang depensa. Pinugot ni Ginoong Lu ang hari. Ang espiritual na pagkain ni Gian Shen ay nagligtas sa buong hukbo. Kapag naisauli ang lumang kaso, ang mga nasa likod ay hindi makakapagpigil. Hayaan silang hindi makapagpigil. Mas malakas ka, mas natatakot sila. Kapag natakot, doon sila magpapakita. Kaso ni Luyan tungkol sa pagtataksil ng mga hayop. Mayroon ba kayong bagong ebidensya? Ito ang talaan ng mga espiritual na pagkain na ipinadala mula sa itim na bato na nayon. Ito ay ang pagkurakot sa pondo ng depensa sa hangganan. Ito ay ipinadala ni Zhao Heng upang agawin ang lupa. Ito ay ang salaysay mula sa pag-utos gamit ang banta ng mga hayop. Ano ang kaugnayan nito sa lumang kaso 3 taon na ang nakalipas? May kaugnayan. Noong panahong iyon, si Luyan ay inakusahan ng pagtataksil sa bansa dahil sa pakikipagsabuatan sa mga hayop. May 3 ebidensya, pagkakalantad ng impormasyon sa hangganan. Kakaibang pag-ikot ng mga hayop sa paligid ng pader. May kahina-hinalang bakas ng pagmamay-ari ng mga hayop sa loob ng lungsod. Anong butas? Oras. Noong nagkalik ang impormasyon, ako ay nasa hilagang linya upang makipaglaban. Nakatusok ang aking kanang braso ng buto ng kakaibang hayop. Hindi pa rin ako ginising sa loob ng 7 araw. Talaan ng duty. Tala ng medikal na opisyal kasama ang tropa. Dokumento ng pinsala sa labanan. Lahat ng ito ay nagpapatunay na hindi ako maaaring nasa lugar ng paglabas ng impormasyon. Pangalawa, may problema rin sa pag-ikot ng mga hayop sa paligid ng pader. Kung ang mga kakaibang hayop ay talagang pinapaandar ng tao para umiikot sa pader, hindi magiging ganap na walang bakas. Kaugnay ng 3 taon na ang nakalipas, ang mga marka ng hayop na iniwan ng alon ng mga halimaw ay hindi karaniwang mga marka ng hayop sa hilagang hangganan, kundi mga pangalawang tatak na pitroseso ng tao. Paano mo nalaman? Dahil nakita na natin ito muli. Kaya hindi ito kaguluhan ng mga hayop, kundi tao ang gumagamit ng mga hayop upang magdulot ng kaguluhan. Ikatlo, saksi ng mga hayop. Sabi ni Hisan, 3 taon na ang nakalipas, may nag-alok sa kanya ng malaking halaga upang magpanggap na saksi. Na sinabing si Luyan ay pumasok sa pugad ng mga hayop sa gabi. Ang nag-alok sa kanya ay hindi mga sundalo, kundi mga kasama ng sugo mula sa Beijing. Sino ang nagpresyo? Liu Wenyuan. At hindi siya. Zhao Heng at Liu Wenyuan. Kamakailan ay may mga sulat silang ipinadala. Link siya ng Heishi Village. Si Luyan ay nagising, pagkakaltas ng mga supply sa hangganan. Hindi ito hiwalay. Hindi sila nagdesisyon ng biglaan. Ito ay matagal nang nakaplano. Gusto nila akong ipahamak sa hilagang hangganan. Iulat ko ang kasong ito sa magdamag. Gaano katagal bago marihir? Kung totoo ang ebidensya, maaaring mag-utos sa loob ng 3 araw. Hindi sapat. Alam na nila na bumangon si Luyan Fu. Alam nilang kailangang balikan ang lumang kaso. Kung may ibang tao sa likod na kumikilos, hindi na sila maghihintay ng 3 araw. Inatake ang silangan na daan ng mga butil. May mga patay na mandirigma sa loob ng konvoy ng mga butil. Nang huli sa gitna ng daan, nasugatan ang 7 tagapagtanggol ng pagkain. Tama nga. Sino ang gumawa nito? Hindi makilala ang mukha. Hindi mukhang tao mula sa militar. Nagpalabas pa ng mataas na antas ng halimaw. Parang pinipilit tayong sunugin ang pagkain at tao sabay. Ilayo ang tigre mula sa bundok. Hindi ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagkuha ng ebidensya. Gusto nilang sirain ang testigo muna, bago sirain ang mga supply. Sa huli, ituturo nila ang lahat sa mga halimaw. Magstay ka dito. Hindi. Sasamahan kita. Ginoo ng Shen, may mga mamatay na tagapagbantay sa pagkain, at may mga mataas na antas na kakaibang hayop. Napakadelikado ng lakad mo. Ayokong pumunta, mas lalo silang hindi mag-iiwan ng buhay na saksi. Ako ang nag-ayos ng ebidensya. Alam ko kung aling mga kasalanan ang hindi dapat kalimutan. Anong ginagawa mo? Malakas ang hangin. Huwag kang magyelo.
Ilang mga patay na mandirigma, hindi bababa sa 10 tao. Lahat sila ay mga malupit. Ilang mataas na antas na halimaw, 3 od na may ulo. Umusad sa kaliwang kanal. Nakuha mo ba ang scroll? Nakuha ko na, tara na. Umalis ka na. Sa tingin mo, aalis ako. O kaya isabay tayong mabuhay. Sabay nating lumabas at pumatay. CJ, wag nang masyadong gamitin ang kaliwang balikat. Kung hindi kaya, tapusin na agad ang laban. Tama ang plano ko. Tumayo na. Lihim na tanikala, maling ang impormasyon. Hindi lang siya marunong mag-ani. Ngayon niya lang nalaman. Huli na. Tumigil ka. Sino ang nagpadala sa'yo dito? Luyan, hindi mo mababago ang kaso. Habang buhay ka, mamamatay sila. Hanggat nabubuhay ka, mamamatay sila. Sino sila? Mga tao ni Liu Wenyuan. At ang puwersa ng Shuyin. Kayo ang pumatay sa lahat ng ito. Naingatan ang ebidensya. Isama mo rin ito sa pagguhit. Selyo ng mga lihim na tagapagbantay ng Liu. Kung mapatutunayan na lihim na nag-alaga si Liu Wenyuan ng mga mamamatay tao, nakipagsabwatan sa mga puwersa ng mga halimaw, ang lumang kaso 3 taon na ang nakalipas ay dapat balikan.
Nasaktan. Nabrasan. Mas mabigat ka sa akin. Tumahimik ka at umupo. Salamat sa pagkakataong ito. Kasalukuyan lang ito. Ikaw ang magtatanggol sa akin, Hichayan. Aalagaan kita para makapaghiganti ka. Ngayon, gusto mo pa ring sabay na muling buksan ang kaso. May agarang utos mula sa korte. Ipinag-utos na muling buksan ang lumang kaso ni Luyantong. Ihatid sina Zhao Heng at Liu Song sa pagdinig. Dawatin si Liu Wenyuan. Ipinagkatiwala ang mga kaso noong mga nakaraang taon. Masaya. Hindi pa sapat. Siyempre, hindi sapat. Ang pagtanggal ng stigma ay simula pa lamang. Ang mga utang mo noon, kailangan kong isa-isang singilin. Ang unang linya ng depensa sa Hilagang Hangganan ay nakikipaglaban sa unahan. Ang Blackstone Village ay nagbibigay ng espiritual na suplay sa hukbo sa likod. Si Luyan ay personal na pumatay sa mataas na antas ng Beast King. Si Shen Wan ay matatag na nagbibigay ng suporta sa unahan. Atake sa hangganan. Mga bakas ng selyo ng Beast sa lumang kaso. Mga testimonya ng mga huwad na saksi. Ang mga kampo sa hangganan ay lihim na humahawak ng mga pangangailangan ng hukbo. Selyo ng lihim na gwardya ni Liu Wenyuan. Lahat ay napatunayan. Mahal na hari, ako'y inakusahan. Ang kaso ni Luyan noon ay may matibay na ebidensya. Kung ngayon ay ibabatay lamang sa ilang maliliit na kaso. Mahirap itong tanggapin ng nakararami. Ang ebidensya ay tiyak. Ano ang nais mong itanong? 3 taon na ang nakalipas, ang kanang braso ni Luyan. Tinusok ng buto-tusok ng isang kakaibang halimaw. Nawala ng malay ng 7 araw. Paano siya nakapasok sa pugad ng halimaw sa gabi para maghatid ng balitang militar? Muli, tanong. Nakasulat sa sinumpaang salaysay ni Hisan, na binili siya ng malalaking salapi ng mga kasamang sugo mula sa kabisera, at ginawang huwad na saksi. Bakit hindi kailanman na-review ang pahayag na ito sa korte? Diretso itong itinuring na matibay na ebidensya. Isang taong pinatalsik ay nagtatangkang tanungin ang mga ministro sa harap ng korte. Nagagawa niya. Noong mga panahong iyon, ang tinatawag na ebidensya ng pakikipag-ugnayan sa mga halimaw. Ngunit dalawa. At ngayon, ang mga marka ng pagmamay-ari ng halimaw sa katawan ng mga halimaw sa gitnang lambak ng Hilagang Hangganan. Nanggaling sa parehong pamamaraan. Kung sinasabi ninyo, Ginoong Liu, na ang lumang kaso ay walang kaugnayan. Kung ganoon, ipaliwanag ninyo. Bakit ang mga tauhan ninyo ay gumagamit ng parehong lihim na marka tulad ng puwersa ng mga tagapamahala ng hayop sa hangganan? Mahal na hari, ako'y sandaling nagkulang. Wala po akong intensyong makipagsabuatan sa mga hayop. Nagkulang. Kulang ang pagkain at ubos na ang gamot sa kampo sa hangganan. Maraming nasawi sa harap ng linya. Hindi mo inilalabas ang suplay ng militar. Mga mersenaryo ang nanghuli sa mga supply. Sinasabing ito ay kapabayaan. Noong araw, ako ay nagbantay sa Hilagang Granaryo ng 10 taon. Hindi ako umatras kahit isang hakbang. Kung tunay akong marunong sa hayop, bakit ko pa kailangang bumalik makalipas ang 3 taon para patayin si Wang at isara ang lungsod? Pumigil sa alon ng mga halimaw para sa lahi ng tao. Suriin muli ang lumang kaso. Kagalang-galang na hari, ako ay pangalawang hukom ng punong tanggapan ng martial arts. Paano maaaring isakripisyo ang isang walang kwentang tao mula sa hangganan? Pangalawang hukom. Pumatay ng sundalo, maglagay ng tatak ng halimaw, magtaga ng patibong sa mga general mula sa hangganan. Ito rin ay tungkulin ng pangalawang hukom. Ah! Sa nyugan ng itim na bato, si Shen Wan ay nag-aani ng espiritual na butil upang iligtas ang mga sundalo at mamamayan sa hangganan at pigilin ang mga peste na nagliligtas sa bayan. Ngayon ay ginawaran bilang tagapangalaga ng mga espiritual na halaman ng bansa at binigyan ng gintong medalya. May karapatan sa pagsasaka ng mga lupain sa Hilagang Hangganan. Lahat ng libo-libong hektarya ng pinabayaang lupa ay ibinalik sa pangangalaga ni Shen Wan para sa pagpapabuti. Salamat, Hari. Bumalik na si Luyan. Hindi rin si Shen Wan isang tagapagpalayas o isang tagapag-iwan. Isang mandirigmang Diyos, isang tagapag-alaga ng mga espiritu. Mula ngayon, hindi na siya magtatangkang gambalain ang Blackstone Village. Ginoo Shen, ang hari ay nagsasalita. Kahit na binigyan ka ng libo-libong hektarya sa hilagang bahagi ng lupa, pero yung bahagi na malapit sa lumang pugad ng mga hayop, may mabigat na maduming ugat sa ilalim ng lupa. Walang nakapagbukas niya noon. Maduming ugat. Yung lugar ay dating pinagmumulan ng pugad ng hari ng mga hayop noong 100 taon. Nawasak na ang ibabaw. Pero sa ilalim, may kakaibang galaw pa rin. Sinubukan ng mga henerasyon ng mga espiritual na herbalista. Ngunit sa huli, lahat sila ay nabigo. Kaya't mas kailangan nating, huwag matakot sa lupa. Ang takot ay wala nang may gustong magbago.
Sasama ako sa'yo. Iulat. Ang lupain ng Hilagang Hangganan ay nahahati. May kakaibang galaw sa lumang pugad ng mga hayop. Ang 10,000 ektaryang lupa ay hindi pa nagsisimulang baguhin. Ngunit nagising na. Bumalik sa Hilagang Hangganan. Bagaman ang 10,000 ektaryang lupa ay ibinigay na. Ngunit ang lupang iyon ay malapit sa lumang pugad ng mga hayop. Napakabigat ng maruming ugat. Kung talagang hindi kayang baguhin ni Shen Gunyang, hindi na kailangang pilitin. Gaano kalayo ang bitak mula sa nyebe ng itim na bato? 80 milya. Kailangan na itong baguhin. Hindi ito babaguhin. Ang maruming hangin ay darating din sa nayon. Hindi na dapat umasa sa pag-atras ang Hilagang Hangganan. Shen Gunyang, Ginoong Lu. Hindi na kailangang lumuhod para magtrabaho, mula sa araw na ito. Ang nyebe ng itim na bato ay hindi na lamang isang nayon. Dito itatayo ang pinakamalaking imbakan ng mga espiritual na lupain sa Hilagang Hangganan. Ang tatlong nayon ng Donggu, Sibo, at Nanling ay pagsasamahin bilang panlabas na lugar ng lupa. Ang lumang kampo sa harapan ay magiging imbakan ng mga suplay para sa digmaan. Sa direksyon ng lumang pugad ng hayop, magbubukas ng 10,000 ektaryang bagong lupa. 10,000 ektarya. Ipinagkaloob ng inyong majestate. Ang lupa ay para sa akin. Ang ani ay para sa Hilagang Hangganan. Kailangan din matuto ang mga bata na marunong bumasa at sumulat upang hindi maloko ng isang papel. Talagang kayang baguhin ni Gian Shen ang lupa. Maaaring baguhin. Unang hakbang, maghukay ng panghiwalay na kanal. Ikalawang hakbang, maglagay ng layer ng mineral na lupa para sa pagsipsip. Ikatlong hakbang, dalhin ang berdeng dugo at maruming pataba sa tangke ng selyado. Huwag direktang ilagay sa bukirin. Ikaapat na hakbang, magtanim muna ng damong pangtanggi sa hayop. Huwag magtanim ng butil. Lahat ng pangkat sa pag-iinspeksyon ng bukirin. 3 tao sa isang grupo. Huwag habulin ang kakaibang hayop. Magbantay sa linya. Bumagsak ang berdeng dugo. Agad na takpan ng maliit na lupa. Sang-ayon. Ginoo ng Shen. Namatay siya. Tala ng lugar ng kamatayan. Ipinapakita na masyadong mabigat ang maruming hangin. Magdagdag ng mineral na lupa. Bawasan ang berdeng pataba. Taasin ang proporsyon ng abo ng damo. Magpatuloy sa pagpapalawak ng taniman. Huwag magmadaling maglagay ng magandang binhi. Malinis na buto ng luya. Ang mga anak ko ngayong taon ay nakakakain na ng sapat. Matagal na nilang binabantayan ang Hilagang Daan. Sa unang pagkakataon, nararamdaman kong may pagkain sa likod ko. Kumusta? Parang nananaginip. Hindi pa rin sapat. Anong nangyayari? Patuloy pa rin ang pag-angat ng maduming hangin. Pinipigilan lang namin ang paligid. Sa gitnang bahagi, may mga halamang espiritu na natuyot sa isang gabi. Mayroong bagay sa ilalim. At napakalaki nito.
Hindi maganda, pumutok ang lupa. May malalakas na ungol ng hayop. Bumangon ang paligid. Ngunit nagising ang gitna. Tumaas ang konsentrasyon ng maruming hangin ng 10 beses. Ito ay ang hari ng mga hayop. Hindi ito ang dating mataas na antas ng hari ng mga hayop. Ito ay ang hari ng mga hayop na nakatago sa ilalim ng lumang pugad ng hayop 100 taon na ang nakalipas. Lahat ng tropa, umatras sa unang linya ng espiritual na bukirin. Sindihan ang damong pang-alis ng hayop. Isara ang 3 antas ng kanal sa paligid ng lumang pugad ng hayop. Magbantay sa linya. Ito ay hindi isang lokal na pag-aalsa ng mga halimaw sa lumang pugad. Ito ay isang alon ng mga halimaw na sumasaklao sa buong hilagang hangganan. Nasa panganib ang kanlurang depensa. May mga mid-level na halimaw sa East Wilderness Outpost. Nabasag ang timog na bahagi ng mga dayuhang halimaw. Humihingi ng tulong ang pangunahing depensa. Anong gagawin ni Gianli? Shen! I-activate ang plano ng depensa ng espiritual na bukirin. Lahat ng imbakan ng pagkain ay inihanda na para sa digmaan. Mga pancake ng kamote, espiritu ng katawan, panggamot na langis, ipamamahagi ayon sa depensa. Ang mga babae at bata ay ilalagay sa ilalim na silid ng imbakan. Yung kayang humawak ng espada ay sa pangunahing linya. Yung kayang magluto ng lugaw ay sa logistics. Yung kayang mag-angkat ng damo ay sa pagpapalakas ng linya. Ikaw ang pumunta sa pangunahing depensa. Ikaw. Nasa akin ang pagbabantay sa sentro ng Tianzhou. Kaka-release lang ng Beast King. Hindi pa ganap ang kanyang lakas. Tiyak na atake siya dito. Kaya mas lalo akong hindi makaalis. Kung mabasag ang pangunahing depensa, mamamatay ang mga tao sa hilagang hangganan. Narito ang espiritual na pormasyon. Kaya kong humila. Walang linya ng depensa na hindi mo kayang hilahin. Hintayin mo akong bumalik. CJ. Panatilihin ito. Ang supply ng pagkain sa hilagang hangganan. Hindi dapat bumagsak. Lahat ng hukbo, makinig. Kumain ng espiritual na pagkain at maghanda sa labanan. Kahit hindi natin mapanatili ngayon, kailangan nating ipaglaban ito dahil mayroon na tayong pagkain sa likuran. Patayin!
Punan ang silanganing pader. Ang mga archer, tamaan ang mata ng mataas na antas na halimaw. Huwag putulin, tumama sa mga kasukasuan ng kalasag. Ginoong Lu, hindi na kayang humawak ng timog kanlurang depensa. May dalawang mataas na antas na pinuno ng halimaw. Nakapasok si Ginoong Lu. Bumalik ang Diyos ng digmaan. Iwanan ang pangunahing pader kay Izuki. Ah ah. Ayan Gil. Shen, ang unang kanal ay halos napuno na ng mga bangkay ng hayop. Maglagay ng pangalawang layer ng espiritual na damo. Huwag linisin ang mga bangkay ng hayop. Diretso nang magbuhos ng pulbos ng mineral para takpan ang berdeng dugo. Ang ikatlong koponan ay punan ang silangang puwang. Ayan Gil. Shen. Nagsisimula na ang espiritual na bukirin sa hilagang hangganan. Ito ay ang espiritual na hanay ni Shen Gunyang. Tinutulungan tayo ng espiritual na lupa. Ginoong Lu, Ginoong Lu. Magbigay ng utos sa buong hukbo. Kapag matatag na ang pangunahing depensa, lahat ng reserbang puwersa ay umusad patungo sa lumang alon ng mga halimaw. Hanggang hindi namamatay ang hari ng mga halimaw, hindi umatras ang alon ng mga halimaw. Umalis ka na, Ginoo Shen. Umalis na ako. Magkakahiwa-hiwalay na ang mga linya. Magkakahiwa-hiwalay na ang mga linya, magtuturo na. Pero mamamatay ka. Darating si Luyan. Bumalik na ako. Kakagaling ko lang. Isang espiritu, isang martial arts. Isang tao ang nagtataglay ng aray. Isang tao ang pumapatay ng mga hayop. Luyan. Sabi niya. Kaya kong unlock ito ng 3 saglit. Sapat na ang 3 saglit. Kahit hindi sapat, kailangan pa rin sapat. Huwag putulin. Ilagang hangganan ng espiritu. Pangkat. Ang kutsilyong ito ay magiging maganda. Huwag putulin.
Isara ang ugat. Shen 1. Hindi nasira ang bukirin, di ba? Hindi nasira. Halos namatay ka. Halos ganun ka rin. Salamat, Ginoong Xilu. Salamat, Ginang Xishen. Salamat sa Diyos ng digmaan sa pagprotekta sa hangganan. Salamat sa guro ng espiritu sa pagligtas sa hilagang hangganan. Napatay ang hari ng mga halimaw. Napanumbalik ang kapayapaan sa mga halimaw. Itinalaga si Luyan bilang pambansang mandirigma, namumuno sa mga hukbo ng hilagang hangganan. Itinalaga si Shen Wan bilang banal na guro ng mga espiritu ng bansa. Siyang nag-ayos at nagpabuti sa mga libu-libong milya ng disyerto sa hilagang hangganan. Malamig pa rin. Mukhang wala kang ginagawa ngayon. Nakatag na ang depensa sa hangganan. Kaya't nandito ako para bantayan ka. Wala akong kailangan na tagapagbantay ngayon. Kailangan mo ba ng asawa? Kailangan.